Alright, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. So we are on diary entry number 1126. Let's read it first. Oh, how sweet it is to live in a convent among sisters. But I must not forget that these angels are in human bodies. Okay, sarap mamuhay sa isang kumbento kasama ng mga sisters. Ngunit hindi ko dapat kalimutan na ang mga anghel na ito ay nasa katawang tao. Ano ba ibig sabihin ni Faustina dito, no? Kapiling niya yung mga madre. Imagine, at the beginning of the diary, hindi maganda ang experience niya sa mga kapwa niyang madre sa kongregasyon. Kasi ito yung mga nabubuli sa kanya noong pasok niya sa kumbento. Tinambakan siya ng mga trabaho. Pinagmamukhang tanga, binubuli. Sinasabihan ng hindi mabubuti, pinaparatangang baby. Marami pa, no? Marami pang iba. And then suddenly, after ilang years din, nagbago din ang mga ugali nila. So dito, nung magkasakit na siya, marami na siyang mga nare-reveal na mga encounters, mystical encounters. Somehow, hindi na siya pinaparatangang baliw. May certain level na ng acceptance mula dun sa kanyang mga kasamang madre, no? May mga support na siyang natanggap. Yung sa pagkakasakit niya, may nagbibigay na ng mga nagdadala ng pagkain sa hospital. And she's now being taken care of. Hindi na yung, alam niyo na, yung katulad ng muna na parang siya, no? Kung ituring siya ay hindi kapatid. Pero this time, parang okay naman na, no? Yung kanyang mga kapwa madre, yung pakikitungo sa kanya. So, ibig sabihin, nagwawakas din yung hindi maganda ugali sa atin na isang tao. Sa pamamagitan ng mga constant na pananalangin sa kanila, tsatsagain mo talaga no? Para sa atin, dali na lang, wag na lang kausapin, iwasan na lang. Pero in the case of Faustina, paano niya ito iiwasan? Kasama niyang mamuhay sa loob ng kumbento. Bagamat siya ay ilang buwan din sa ospital, pero mas marami pa rin ang panahon na nandun siya sa loob. At yun nga, no, mga panahon na ito, nagbago na yung pakikitungo sa kanya ng mga kapwa niya madre. So, paano nangyari yun, no? The power of prayers. Hindi yan pinagpapapatulan ni Faustina. Kapag binubuli siya, tahimik lang. Gaano man katindi, humiliating ang ginagawa sa kanya. She was able to bear it. No? Napasan niya yung kanyang krus sa kapwa niya. Madre. I remember one boy pumasok sa seminaryo. Lumabas din. The reason was
bullying, nabubuli sa loob. So even in convents and seminaries, bullying exists. Hindi mo maitatratwa. Pero that too will end. You don't have to die to witness them change. God will let you see them change. Kung kaya mapapamahal na sila sa'yo. Kung dati naiinis ka, no? Gusto mong umalis. Ayaw mo nang kasama tong mga ganito, mga pasaway. Suddenly, you're liking it. No? Nagugustuhan mo na. Nakasama mo sila. But then, sabi ni Faustina, kailangan di ko kalimutan ng mga ito, yung mga anghel na ito ay nasa katawang lupa. Ibig sabihin, she must not be attached too much. Hindi siya dapat na masyado nagiging attached sa kanila. Tayo, di ba, pag may kaibigan tayo na napamahal na sa atin, nalulungkot na tayo na mga pahiwalay sa kanila. We don't want to separate ways from them. Sa bahay, kung kasama naman natin yan, hindi natin ibig na mapalayo pa sa atin. So, nagkakaroon tayo ng level of attachment such that when it's time to say goodbye, ang bigat sa kalooban, di ba? Ayaw natin bumitaw, hirap na hirap tayong bumitaw. Or halimbawa, yung permanent detachment na kamatayan. Pag namatay, ang bigat-bigat sa kalooban natin. Kasi nga, naging attached na tayo to that person. So, it is a reminder to Faustina, oy, baka masyado ka nang nagkakaroon ng attachment. Huwag mong kalimutan ng mga creatures din lang yan. And you should not be so much attached to them. Hindi naman ito yung tipo na yung attachment na parang asawa, halimbawa na mahal mo, no? Ganun, no? Hindi naman siguro ganun pa yung level. Pero, still, no? These are people at pinapaalala sa kanya na huwag masyadong madikit. Huwag masyadong maging attached. Sa atin, sa buhay simbahan, halimbawa, ibang level kapag malapit ka sa pare, di ba? Parang, it is one pride, no? Yung pride mo ba na, positive pride, ha? Na, oy, kaibigan ko si ganito. Di ba, ibang klase yun eh. Kapag close ka sa isang pare. Iba yung, or halimbawa sa isang VIP, no? Ay, kakilala ko to. Kaibigan ko to. Nakakasalamuha ako sa mga parties. Mga ganun, di ba? Iba. Iba rin tuloy yung yabang natin pag kakilala mo si ganito na yung mga powerful people. Kaya lang, this brings attachment that is not good. Halimbawa sa politics, utang na loob, binoboto natin ang taong ito dahil nagkaroon ka na ng attachment, nabigyan ka ng ganito, napahalagahan ka ng ganito. So you do not vote according to qualifications. Binoboto mo na lang dahil nagkaroon ka na ng attachment. Ang gagaling pa naman nila dun sa PR, no? Personal relationship. Sila yung mga, halimbawa, kahapon, nakita ko yung si mayor, dating mayor.
Hi, ate, ganyan, 'di ba? Iba eh. Binabati ka, kinikilag, nare-recognize ka. Nakakatuwa. Pero, will you vote according to that attachment? Of course not. Pero isang magandang ano yun, na ginagawa nila. Kasi kailangan talaga nilang maging malapit sa tao. Pero pagkatapos naman ng eleksyon, hindi na. No? So, mahirap din yung so much attached. You decide not on the objectivity of the thing, kundi doon sa attachment. Kasi nga, nabigyan ka ng pabor, di ba po? Pero, pag tinignan mo yung karakter, pag tinignan mo yung pamamalakad, makatarungan ba? Tama ba? So, let us not, we will be going to the polling precincts on Monday. Let us not cast our votes based on attachments, but we must be guided by the principle of, is this the kind of person that God wants to lead us? No? Mas maganda yung nagdesisyon tayo na kahit hindi mo ito kakilala, hindi mo ito kaibigan. Eh, alam mong tama yung ginagawa. Hindi man ito popular, no? Pero ito yung nagdadala ng maayos na plataforma. Ito yung magandang track record sa serbisyo. Hindi ka na popular kasi low profile, walang resources. Ganun din sa simbahan. Huwag nating kaladkarin yung pagiging kaibigan natin sa obispo, sa pare, ganyan. Ano? Para nun, maging kahit hindi tama ginagawa natin. Yung mga hindi allowed dahil kaibigan natin, ang pare, nagagawa natin. Napapakiusapan natin ng suyo. So, huwag nating samantalayin yung mga ganong pagkakataon. Hindi naman ibig sabihin to na kumalas ka, no? Hindi mo nakausapin si father, hindi mo na, ano, magbigay ng mga bagay-bagay. But, ang hirap po pag talaga pag-attach kasi, ano, no? Hindi ka na makahindi. Tama, mali na yung ginagawa. Tahimik ka pa rin kasi attached ka eh. Nahihiya ka, natatakot ka. O, ganun ko, ano mong pakiramdam, but because of your attachment, kahit mali na yung ginagawa, eh di wala lang, okay ka na lang. So, kung hindi naman mabigat ang ginagawa, still, huwag tayo maging masyadong attached kasi attachment really would not lead us to heaven. Because at some point, we will have to detach. At kapag hindi tayo, kapag wala tayo, no strings attached, no, kumbaga, kapag walang string o tali na nag-uugnay sa atin, ang mga desisyon natin ay hindi nai-impluwensyahan. And we decide based on our conscience, not on utang na loob, not on friendship. Kasi yung kaibigan natin, pag alam nating mali na yung ginagawa, ay nakakaibigan. Kailangan matuto tayo na sabihin sa kanya na mali yan. Ganun din sa mahal natin sa buhay, pag kailang gawin ang hindi maganda, hindi makabubuti at makakasakit sa kanila, pero yun naman ang tama, no? Gagawin natin. Maraming forms of attachment to people, to humans. Tayo ay hindi mauubusan ng halimbawa. But then again, let us remind ourselves, we should relate according to the soul level. Soul to soul, no? Mas maganda yun. We relate to the priest, we relate to the fellow parishioners, we relate to our fellow 3 a.m. prayer warriors.
on the soul level, not on the physical level, not on our relationship here on earth, para hindi tainted na hindi nababahira ng anumang impluensya. The soul to soul, wala yung emosyon. Kapag soul to soul, what would matter is the light, the level of light. Kung medyo madilim yung isa, yung maliwanag na kaluluwa, ililiwanagan ng kaluluwa ng isa. It would influence the other soul para mailigtas. Kasi hindi naman natin mailigtas ang kaluluwa ng ating kaibigan kung ito-tolerate natin yung masamang ginagawa. And again, kahit na masama ang ginagawa ng mga tao sa atin, in the end, magbabago din pala sa pamamagitan ng panalangin. Patience, no? But it also pays off. Kaya both good and bad relationships, we have to learn how to detach. We have to learn how to pray for each other. And we have to strengthen our relationship at the soul level, not on human level.